Handa kayo. Halika na. Ano, Jody? Balik na ba tayo? Huwag muna. Jody! Marvin? Tarantado ka? Pinagod mo ko, ha? Kakahanap sa'yo, kasama mo lang itong lalaking to? Ha? Ang ginagawa mo dito? Anong ginagawa? Hinahanap ka! Napakalandi mo talaga? Ha? Gusto mo dito pa kita sasaktan? Marvin, Ha? Ha? Hayop ka talaga, pinagod mo ko? Ha? Tumatakas ka pa sa akin? Bitawan mo ko! Madam, sa utos nyo, hinanap ko si Marquis dahil hindi siya pumasok ngayon. Along the way, nakita ko si architect na hinahanap niya si Jody. Nalaman namin na sa isla siya kaya sinundan namin sila. Tapos, huli ni architect si Jody. Kinausap ko si Marquis. Ang sabi sa akin ni Marquis, handa na daw siyang umiwalay sa'yo dahil namimiss na niya ang pamilya niya. Erika, yun ba ang gusto niya? Bahala siya sa buhay niya. At makisabi kay architect na wala na siyang maaasahan sa aking project sa resort na to. Ipaabot mo sa kanya kung anong hihinain ko. Madam, siguro mas maganda kung pakawalan mo na si Marquis. Kasi feeling ko sakala na talaga siya sa'yo. Marvin, sorry sa mga nabitawa kong salita kanina. Nabigla lang din ako. Sorry. Katatawag lang sa akin ni Miss Erica. Wala na. Wala na yung project. Kinancel na sa akin ni Madam Angel yung project. Yung project na pinaghirapan ko. Project na inaasam ko. Wala na. Wala na lang dahil sa inyo! Nang dahil sa inyo ni Marquis. Dahil sa landian yung dalawa. Nawala lahat sa akin. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung project na yun. Ha? Ngayon, paano mo babayaran sa akin yun? Paano mo ibabalik lahat ng nawala sa akin? Ha? Eh sa akin ka lang umaasa. Yang pamilya mo, yang kapatid mo, sa akin lahat nakaasa. Puro kayo palamunin. Oo! Oo, Marvin, palamunin kami. Yung pamilya ko sa'yo umaasa. Pero na yung kapalit nun, inulong mo ko sa isang relasyon at sitwasyon na hindi ko naman ginusto. Tinanggap ko yung mga bigat ng kamay mo Yung mga pananakit mo, yung mga sipa, pang-insulto, pagpapahiya, tinanggap ko yun dahil para sa kapatid ko. Alam mo ba na, si Marquis, kahit hindi ako kilala, alam niya yung bigat. Alam niya yung bigat ang nararamdaman ko. Na hindi mo naramdaman yun. Alam mo ba, Marvin, na kapag naglalabas ka ng sama loob sa akin, ha? Kapag pagod ka na, iniisip ko na sana ako din. Sana ako din balang araw maglabas ng sama ng loob. Lagi na lang, Marvin. Kinulong mo ko sa mundo mo. Nakakala mo ikaw yung Diyos? Na halos hindi ko kayang mabuhay pag wala ka? Ginawa mo kung anino mo na laging nakasunod lang sa'yo. Bakit? Inisip mo ba na tanungin ako? Kung okay pa ako? Kung kaya ko pa? Hindi! Dahil sarili mo lang yung iniisip mo. Naakala ng mga tao matapang ka pero ang totoo duwag ka! Dahil nagtatago ka sa malaki mong katawan yung tunay na pagkatao mo! Marvin, ayoko na. Yung pag-asa na makalaya sa'yo,
kay Marquez ko nakita. Jody, Miss Erica! Nakita niyo po ba si Madam Angel? Nakita ko siya sa poolside kanina eh. Ganun ba? Marquis, sandali. Sigurado ka na ba sa desisyon mo na umuwi kayo ng probinsya at iwanan mo na si Angel? Opo eh. Kailangan ko na din po kasi talaga umuwi. Sige, kausapin mo siya na maayos ha. Magpaalam ka na maayos. Doon siya sa poolside. Thank you po. Oh, Marquez, may sasabihin ka daw sa akin. Napagdesisyonan ko na po na umuwi na ng probinsya eh. Naimiss ko na po yung mama ko. Gusto ko na kasi siya makasama eh. Ikaw, Marquez, kung yan ang desisyon mo, igagalang ko. Kahit masakit sa loob ko, Marquez, pasensya ka na rin na nagawa ko sa'yo. Kung yan ang desisyon mo, wala akong magagawa. Kahit masakit man sa akin, Marquez, tandaan mo, minahal kita. Pero wala akong magagawa kung ano-ano mga plano mo sa buhay. Nandito lang ako para tumulong sa'yo. Binibigay ko naman sa'yo ang lahat. Pero walang akong magagawa kung yan ang gusto mo. Pero kung sa tingin mo kung si Jody ang dahilan kung bakit ako uwi, nagkakamali ka. Angel, maraming salamat sa mga nagawa mo sa akin. Pagpasensyahan mo na rin lahat ng nagawa ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, tutulungan pa rin kita. May ipapadala ko sa'yo kay Erica. Kahit kunting tulong. Para sa panibago mong buhay. Salamat din sa'yo. gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo sa lahat ng nagawa kong paghihigpit sa'yo. Nagawa kong kakamali, pananakit. Maling-mali lahat yun. Sana hindi man ngayon yung time na mapatawad mo. Sana dumating yun. Yung panahon na yun para mapatawad mo. Alam ko kasi na talagang kabutihan ko lang naman iniisip mo. At ramdam ko rin na mahal mo ako. Kaya patawarin mo ako. Alam mo, Marvin, salamat din daw. Nalaya mo na ako. At saka, umami ka na sa asawa mo. Kasi hanggat di ka umami sa asawa mo, hindi yung magagawa yung mga gusto mong gawin. Hindi yung gagamit ka ng ibang tao para makalaya ka. Para magawa mo yung mga bagay na gusto mo. Kaya, makatanggap ka nun, for sure, dahil mahal na mahal ka nun eh. Hindi sa lahat ng panahon magtatago ka. Kaya, feeling ko, yan din yung nagiging dahilan kaya laging mainit ang ulo mo. Dahil hindi mo malabas eh. Salamat sa mga taon, mga araw, oras na nakasama kita. Sana pagawa mo na yung mga gustong gawin mo. Salamat. Ano? Una na ako. Okay? Salamat. Ingat ka. Katotohanang tinadhana ay hindi tayo. Tayo man ay hindi para sa isa't isa. Pagmamahal man natin hindi magkaiba. Gagawin ang lahat para makasama ka. Kahit tatakasan sin. O ikaw, hindi ka mag-CR? Hindi na, okay na ako. Napag-CR naman ako kanina eh. Excited ka na ba? Oo naman, ikaw ba? Oo, excited na ako. At least wala nang Marvin sa buhay ko para akong nawala ng malaking tinik sa buhay.
Ako din, makakawala na ako kay madam. Hatakin man palayo sa pampang. Oh, andito na tayo sa Manila. Oo nga eh. Grabe nakakamiss pala dito, ano? Kaya nga eh. O paano? Hanggang dito na lang ha. Nandito na lang. Kaya ng hampas ng alon.